Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pinaka-latest post ni Sas Rogando Sasot tungkol kay Yusek Claire Castro. Okay, ito, 2 hours ago, sabi niya, Claire Castro doesn't understand statistics. Okay, statistics po, napakahirap nga subject ito ng college. You talk about numbers, you talk about research, you talk about, basta, napakahirap po ang statistics. Bakit? Naipost ni Sas Rogando na hindi nakakaintindi ng statistics itong Yusek Claire Castro. Okay. Yung paliwanag ni Claire Castro, bakit bumababa ang ratings ni BBM? Tinanong siya ng media eh. Nako, kini-question niya ang yung sampling, yung ilan ba to? 2,400 na sample. It does not represent daw ng 116 billion Filipinos. Basta, kini-question niya ang survey ng Pulse Asia. Kung pabor sa kanilang survey, tuwan-tuwa sila. Hina-highlight. Pag hindi pabor ang survey dahil bumulusok ang rating ng kanyang amo, kini-question ngayon ang statistics. Okay, pakinggan natin yung paliwanag ni Claire Castro. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes, sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? So kung saan man nanggagaling po itong opinyon ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinyon. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Grabe, talaga, yung ganong sagot, talagang ignorante siya about statistics. Hindi niya alam. Basa ko may mga comments ito Merong lumabas na Pulse makikita nyo, palusot eh. Hirap na hirap siyang sumagot. Basahin ko yung about statistics. Ito, Neljan Antoque. Pero if survey is pabor sa kanila, di niya mame-mention ang number of respondents. Basta lang. Maligaya sila, basta pabor ang survey. Best Yusek ever, welcome back. Nakaka-good vibes talaga pag siya ang nagsasalita. Hoy, Claire Castro, overuse na yung salitang fake news sa'yo. Wala na bang iba?
Saan na ba yung nagpaliwanag tungkol sa statistics? Kakapalan na po ng mukha yan, madam. Fake news daw ang dahilan. Sandali O ito. James Melendres. Surveys are representative of the whole population, usually only with a 3 out of 100 chance of being wrong. As a lawyer, alam ni Castro dapat ang concept ng random sampling. Ito yung hindi niya alam. Grabe no? Ang trabaho mo ang magsinungaling every time you face the public. Kita-kits na lang tayo sa baba, auntie. Hindi niya alam yung random sampling eh. Meron pa yung... Okay daw. Jade Barte. I have a sister who works at an institution that conducts surveys. And one of their criteria is to count houses like every 7th house of a specific village of subdivisions. Meaning, Auntie Claire, yung 2,400 respondents nyo po represents the whole Philippines as they were chosen carefully on every demographics. Diyan basta-basta sa kalye survey, wherein kayo doon lagapak trust rating ni Bangag. Yan, ano ito Cyril Oropesa. To conduct a survey with 110 million respondents, you'd want a sample size that accurately represents the population while being manageable in terms of data collection and analysis. Typically, a sample size of around 1,000 to 2,000 respondents can provide a reliable estimate of the broader population views, assuming the sampling is done correctly. Yun ang hindi alam ni Auntie Claire. Ako inoobserbahan ko itong mga result of surveys ng Pulse Asia, Publicos, SWS. Halos tama yung survey nila, yung sinong mananalong presidente o mga senador. Malapit sa katotohanan ang surveys. Itong mga nagdaang eleksyon, lalo na sa presidente at vice presidente, na pre-predict nila. Kaya believe ako sa survey ng Pulse Asia, SWS, at saka Publicos Asia. Isa na rin yung WR number. So, pagpasensyahan na lang natin si Auntie Claire. Abogada siya na hindi nakakaintindi ng random sampling or statistics. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito itinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng talandig. And at the same time, may livelihood program din tayo sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Nako sa saging lakatan ni Manoy Boy, ug mo ni ang una niyang tanom. Nga saging lakatan. Maayong hapon Manoy. Maayong hapon po. Gaon sa man ka Manoy? Gabuno ko. Wilgro. Wilgro. Oo. Muna ni ang hapit ta mangunod Manoy ng imong saging lakatan. Oo. Pila na ni kabulan gani Manoy? Mga 11 na kabulan eh. 11 na kabulan. Hapit na mangunod. Hapit na ni mangunod. Muna ni ang unang tanom ni Manoy Boy, mga dagko na gyud. Upod ni ang sayutihan ni Manoy Boy. Mga niya may kaduha nga akong saging. Muna'y kaduha Manoy. Oo. Kaduha nga akong saging. So pila ri tanan kapunuan Manoy? 62 ni tanan. Kining naa dire. Oo, kanina dire. Apilad tong napulo. Lato na po sobra. Oh. Yeah, 70 kapin. Si tinta kapin apil sa napulo. Mga dagko na gyud ang saging ni Manoy Boy. So nagabuno si Manoy og Wilgro. So tungod sa padayon nga pag-abuno, maayo na gyud ang tubo sa iyang saging. Og karon Manoy, unsa ang imong istorya bahin sa padayon sa pagsuporta sa pag-abuno ug sa pagpananom Manoy? Unsa imong ika-istorya?
Salamat si kuan ni Sir gyud salamat sa Ginoo nga napadayon ang pagsuporta sa amo ni Sir ug kuan abono. Oo. Salamat po sa nagtanaw sa video nga nagsuporta. Oo, sige Manoy. Salamat po Manoy. Salamat po. Dahil sa abono. Oh, padayon kas pag-abono.